Mga ka-crypto, sa punting ito ng market cycle, mahalagang huminto muna tayo at mag-isip ng malinaw. Dahil ayon po kay Austin Hilton, ang uncertainty ay hindi nawawala. Hindi sa stock market at lalong hindi sa crypto. Araw-araw may lumalabas na balita. Pwede pong bullish, pwedeng bearish. Ang tanong, paano tayo magre-react? Para kay Hilton, ang market ay parang dagat. May alon araw-araw, pero hindi ka dapat magdesisyon base sa isang hampas lang. Ito ang kritikal na paalala para sa atin bilang XRP holders. Dahil ang maling emosyon mas delikado kaysa sa maling analysis. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayan, ano nga ba ang sinasabi ni Austin Hilton dito tungkol sa kasalukuyang market environment? Ayan po siya, nasa loob ng kanyang sasakyan. Ayan, napakaganda po ng kanyang sasakyan dito. Diretsahan po niyang sinabi na walang sugar coating. Ang uncertainty raw ay constant force. Kahit may good news, may lalabas agad na takot. Kahit may bad news, may makikita na opportunity. Ito ang normal. Hindi raw dapat ikagulat. Sa halip ay dapat po nating intindihin. Ipinaliwanag po niya na ang market sentiment ay mabilis pong magbago, lalo na kapag may policy announcement. Isang headline lang, pwede pong mag-shift ang buong narrative. Kaya kung trader o investor ka, kailangan mong magkaroon ng malinaw na framework. Hindi po pwedeng emosyon lamang. Hindi po pwedeng hype lamang. Ngayon ay paano po nakaapekto ang mga galaw ng Federal Reserve sa crypto sentiment? Yan, pinag-usapan po ni Hilton ang galaw ng Federal Reserve at bakit po ito mahalaga. Mayroon pong bagong 25-point rate cut, kasunod ng naunang cut noong September. May isa pang projected cut sa 2026 at higit po sa lahat, may $40 billion monthly T-bill purchase. Para kay Hilton, ito ay malinaw na liquidity injection. Ito ang simula ng panibagong yugto ng quantitative easing. Noong una, nagdiwang po ang market. Risk on mood. Pero hindi po nagtagal, pumasok ang takot. May nagsabi, mahina raw ang banking system. Para kay Hilton, normal po ang ganitong banggaan ng opinyon. Hindi to sinyales para magpanik. Ngayon ay ano po ba ang babala ni Hilton tungkol sa takot at ingay sa market? Malinaw po ang mensahe ni Hilton. Ang ingay ay bahagi po ng sistema. Ang takot, palaging may dahilan. Pero hindi lahat ng takot ay totoo. Hindi lahat ng headline ay signal. Kaya ang kanyang payo, huwag hayaang ang emosyon ng iba ang siyang magdikta ng iyong long-term decision. Ang market, paulit-ulit pong gumagawa ng ganitong pattern. Ang fear o takot, pagkatapos po ng optimism. At ang optimism, pagkatapos ng fear o takot. Ang nananalo raw dito, hindi ang pinakamaingay, kundi ang pinakadisiplinado. Para po sa mga XRP holders, mahalaga ito dahil madalas po tayong tamaan ng FUD. Yan, yung FUD is fear, uncertainty, and doubt. Ngayon bakit po ba sinasabi ni Austin Hilton na ang basement levels pa rin? Yan, basement levels pa rin si XRP. Dito po nagiging diretso itong si Austin Hilton nang sinabi po niya mismo na bumili siya ng XRP sa kasalukuyang presyo. At bakit? Dahil para po sa kanya, ito ay basement levels. Kahit bumaba pa raw sandali sa $2, handa po siyang mag-accumulate. Hindi dahil sa hype, kundi dahil sa long-term picture.
Ayon po sa kanyang projection, darating ang panahon na tataas ang buong crypto market. Kapag nangyari po ito, ang presyo ngayon ay magmumukhang mura. Ito po ang mindset na gusto niyang ipamana sa atin. Long view, hindi po short-term stress. Ngayon ay ano po ba ang long-term vision niya para kay Bitcoin at saka XRP? Ayan, naglatag po si Hilton ng malaking projection. Ayon sa kanya, pwedeng umabot si Bitcoin sa $150,000 hanggang $200,000. Kasabay nito ang buong crypto market cap. Maaring pumalo po sa $10 trillion hanggang $15 trillion. Sa ganitong senaryo, sa XRP ay may potensyal na maglaro sa $15 hanggang $20 na price range. Hindi po ito guarantee. Hindi ito pangako. Ito ay scenario-based sa macro expansion. Ang mahalaga raw, ang investor na marunong tumingin sa malayo, mas iwas sa emotional mistakes. Hindi po basta natitinag ng sideways movement. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi niya tungkol sa frustration ng XRP community? Ayan, inamin po ni Hilton na iintindihan niya ang frustration ng community. Lalo na noong July na parang walang galaw sa XRP. Pero dito mahalaga po ang context. Sa buwan na iyon, umakyat po sa XRP ng halos 70% at umabot sa all-time high. Ipinunto rin niya ang kanyang trading indicator. Malinaw na may nagpakita ng buy at saka sell points. Pero hindi araw-araw may malaking balita. May mga araw na tahimik. Sa mga ganitong araw raw, mas mahalagang tingnan ang market structure at saka sentiment, hindi ang chismis. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, nagbigay po si Hilton ng malinaw na paalala rito. Concerned po siya na baka kulang ang isang rate cut sa 2026. Pwede pong magbago ang lahat. Depende sa inflation, labor data at saka politika. Pero nakikita na raw niya ang maagang sinyales ng renewed quantitative easing. Kaya ang kanyang payo po sa atin ay disiplina, pasensya at saka rational thinking. Hindi raw ito laban ng mabilis. Ito ay laban ng matibay. Para po sa mga XRP holders, ang tanong ay simple. Susunod ka ba sa ingay o sa foundation ng market? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.